Hello mga kakunyang, ako nga po pala ay isang OFW dito sa Israel at kagaya nyo rin po, ako po ay nangangarap na magkaroon ng sariling bahay in the future. At ayun na nga po at sinimulan ko na po yung aking bahay noong April 2022 at hanggang ngayon 2024 na hindi pa rin tapos sapagkat kung baga inuunti-unti lang po namin kasi nga po hindi naman po masyadong kalakihan yung sahod ko dito. Kaya ayan, makikita po natin na hindi pa rin po siya tapos pero kahit papano ay meron na po siyang malaking outcome. Kaya ayan, pagpasensyahan nyo na po. Nga pala guys, baka isipin nyo nagmamayabang ako kung bakit inilagay ko ito dito sa YouTube channel ko yung pinaka main reason po talaga kung bakit inilagay ko po ito dito sa YouTube channel ko ay ayun nga po sa kadahilan ng gusto ko one day someday in the future may ipapakita po ako sa anak namin, sa mga anak namin na ayan, ito yung bahay natin nung ginagawa pa lang, ito yung paghihirap namin, ito yung paggawa namin na inuunti-unti lang namin ng tatay mo sapagkat nga wala nga tayong malaking pera, ganon, ganyan. Kaya ayun, kasi naisip ko maganda lang po siyang balik-balikan in the future na makikita namin yung bunga ng aking paghihirap dito sa abroad. Ayan nga po, ito yung dirty kitchen namin dito sa likod. Tapos, ayan, hindi pa rin po siya tapos kasi nga po, yung sala rin dito ay po yung asawa ko po kasi nga po sa original talaga na model ng bahay namin ay wala po ito doon sa plano namin na magkaroon kami ng dirty kitchen. Pero ewan ko nga ba, nagulat na lang ako na ayun, nung mga natapos na itong yung pinaka main house talaga ay siya, nagdugtong siya ng dirty kitchen. Pero okay din naman siya kasi kahit papaano lumaki-laki siya. So, andito tayo ngayon sa first floor. Andito yung toilet namin. Andito yung paliguan namin sa baba din. Kasi actually, dalawang palapag itong bahay namin. Pero, nag-decide kami mag-asawa na hindi kami magpapalagay ng CR sa taas. Kasi nga po sabi ko, tamad akong maglinis ng bahay, mas maganda na lang na isa lang yung CR namin at yun nga po ay nasa baba. So ayan, ito yung ang sa dirty kitchen namin na idinugtong ng asawa ko. Tapos ito yung pinaka main kitchen namin, maliit lang siya. Tapos diretso na tayo dito sa ito yung namin yung sa dining area namin. Tapos andito na rin yung hagdanan namin papunta doon sa second floor o kung nasa mga kwarto namin. Kasi dito sa baba, nag-decide kami na walang kwarto. At saka ito naman yung namin, yung pinakasala namin. Maliit lang to guys, bali 10 by 10 lang ata ito, sabi ng asawa ko, nakalimutan ko na, basta parang ganun 10 by 10 lang siya. Tapos ito yung pinaka niya, yung sa front, ano ba tawag doon? Yung sa front area niya. Ayun, pupunta na po tayo sa aming second floor. Tapos dito nga po pala sa second floor namin, lahat ng mga kwarto namin kasi ayaw ng asawa ko na magkaroon kami ng kwarto sa ibaba kasi daw para ma-maximize namin yung pinaka size ng bahay namin kasi 20 by 20 lang naman yung bahay namin. At saka bali naglagay lang kami dito ng 3 kwarto sa taas, isang kwarto para sa damitan namin, tapos isang kwarto para sa aming mag-asawa, tapos isang kwarto para sa future children namin. Tapos ito yung kwarto ng mga damitan namin kasi ayaw ng asawa ko na sa mga kwarto namin ay mayroong mga cabinets or mga aparador na paglalagyan ng mga damit. Kaya ayun, nag-separate talaga siya ng kwarto para sa mga damit lang talaga. Tapos ito naman yung magiging kwarto ng mga future children namin. Pag-iusapan na lang namin yan kung paano pagkakasyahin if ever magkaroon kami ng maraming anak. Tapos ito naman po dito ay ang aming kwartong mag-asawa. Tapos ayan, nakatapat po talaga siya sa daan. Tapos ito naman yung magiging namin, yung open terrace namin dito sa second floor. Ayan, kung magmumuni-muni ka, tapos andito daw po kami magkakape, magchichismis-chismis, ganyan-ganyan. O diba, ang saya lang ng buhay. So, ayun, pupunta na po tayo sa aming rooftop. Tapos, ipapakita ko po sa inyo ang napakagandang view doon once na ando na po tayo sa taas, cherries. O, ayan, sa makikita po natin, marami pa po ditong dapat i-improve. Ang dami pa pong dapat aayusin. In short, marami pa rin pong pera ang kakainin ng bahay na ito bago matapos. Actually, itong tori ng bahay na to, yung parang, tawag na ito, yung parang nilagyan niya ng bubong. Ayan,
na may pintuan. Bali wala po talaga ito sa sa actual model ng bahay namin. Pero nilagyan ng asawa ko kasi sabi niya, linya po daw yan ng ng hagdanan namin papasok ng bahay. So pagka walang bubong daw yan, yung tubig daw ay didiretso talaga sa loob ng bahay namin. Ayun, tapos na po tayo dito sa taas, bababa na naman tayo, tapos ipapakita ko po sa inyo itong ginawang hagdanan ng asawa ko. Kasi nga po, siya talaga yung nag-decide ng hagdanan ng magiging bahay namin. Tapos, ayan, actually, naman ako, na-amaze naman ako sa kinalabasan niya. Kasi, marunong siyang gumawa ng ganito, 'di ba? Style-style lang ng bahay. Tapos excited na nga po ako sa sa magiging bahay namin na ito kasi nga po nag-decide kaming mag-asawa na dapat all white po talaga yung yung magiging kulay ng bahay namin kasi gusto namin talaga yung sobrang malinis at saka well organized yung nasa loob ng bahay namin. So ayun, unti-unti nga po naming inaabot yung mga pangarap namin at ayun po ay ang magkaroon ng sariling bahay at magkaroon ng sariling sasakyan. At ito nga po, prayers granted po. Ayun, nagkaroon kami ng sasakyan noong July 2, 2024. Siyempre, hindi po kami magkakaroon nito kung hindi dahil sa ating mahal na Panginoon ko. Kaya, oh God, all the glory and honor belongs to you. I love you, God. To my dear future children, alam po namin na matagal pa kayong darating sa buhay namin pero gusto naming malaman ninyo na hindi pa man kayo dumating sa aming buhay at ayun po ay pinaghandaan na po namin ang inyong pagdating na gusto namin na bago kayo dumating sa aming buhay ay magkaroon kayo na ng sariling bahay na hindi na po kayo mahihirapan in the future na kumbaga mayroon kayong maayos na tirahan at saka one day someday in the future pagka andito na kayo sa buhay namin ng tatay nyo, gusto namin malaman nyo na na hindi madali ang buhay, pero kinakaya namin para sa inyo, okay? Kaya I love you guys, kahit hindi pa namin kayo nakikita sa aming buhay, pero alam ko, someday pag dumating kayo sa buhay namin, tayo ay magiging masaya at magiging malaking pamilya, o 'di ba? Ayun, kasi nga sa sobrang advance ko mag-isip, kahit hindi pa po tapos yung bahay natin, ayun, bumili na ako ng napakaraming mga gamit sa bahay, yung nagmamine ako dun sa mga nag-o-online selling sa Japan kitchenwares para pagdating nyo sa buhay namin ng tatay nyo, edi ayun na, ready na ang lahat. Pagdating ko ng Pilipinas, pag-uwi ko, kayo na lang yung gagawin namin ng tatay nyo. Tapos ayun, mga kumpleto na tayo sa gamit sa kusina, hindi na ako magsasayang pa ng pera pag andyan na ako sa Pilipinas. Kasi nga po, wala na po akong trabaho pag